Kami nga talaga at tuloy-tuloy na to sa sakal kasal. Hindi namin kailangan i-overthink to. Basta alam namin ang reaksyon nyo. Hindi namin kailangan ng basbas nyo. Kami na talaga sa ayaw nyo man o sa hindi. Sige, inisin nyo pa kami. Pero mas maiinis lang kayo. Makikita mo sa comment section yung mga comment na tulad ng kung bibigyan ko ito ng rating. Bibigyan ko ito ng tumataginting na Chucky and Bride. Kaloy and Chloe, troll move nga ba? Nung nakaraang bagyong Christine, madaming naghahanap kay Kaloy. Kasi parang isang magandang gesture sana to. Para kahit papaano naman mabago ang tingin natin sa kanya at paghusga. Pero absent talaga eh. Bagkus, inuna pa palang isipin kung ano ang magiging costume niya sa Halloween. Alam ko namang madami nang gigil talaga sa kanila. Sa kanilang dalawa, si Kaloy at Chloe. Kaya hindi ko nadadagdagan ang gigil nyo sa video kong ito. Bagkus, ang gagawin ko ngayon ay ikikritik ko itong latest issue na to nila sa pagko-costume nila ngayong Halloween as Chucky and his bride Tiffany. Para bagang movie critic na tinatawag kong issue critic. Mataas kaya ang rating ko sa issue na to? Alamin sa hulihan ng video. Ako nga pala si Une at ito ang Mahirap Pasayahin Show. Isang kakaibang Halloween episode ng Tunay na Buhay. Si Carlos Yulo at ang kanyang special guest star na si Chloe ay pumili ng isang costume combo na nagpapahiwatig ng hindi lang pang Halloween, kundi pang troll na rin. Bilang Chucky at ang bride niyang si Tiffany, mala-horror nga ang team. Pero hindi horror sa paraan ng mapapatalong ka sa takot. Horror ito sa mga netizens na hanggang ngayon ay hindi maka-get over sa kanilang power couple na image. Para bang ginawa ang buong eksenang ito bilang tahasang kami nga talaga at tuloy-tuloy na to sa sakal kasal, kung saan ang mismong social media post nila ang tinuturing na set at ang galit ng masa ang pinaka-climatic na eksena. Kung inaakala mong sophisticated ang kanilang costume, mali. Isipin mo ang Chucky the look ni Carlo. May overalls, pula at asul na striped shirt at ang trademark na killer doll na smirk. Ang kanyang bride naman ay naka all-white bridal dress na mala-wedding sa isang B-movie na eksena. Kung ito ay pelikula, ang kanilang outfits ay talagang bumabagsak sa kategorya ng low budget Halloween terror. Parang costume ng mga batang hindi nag-effort pero confident na kaya pa rin nilang manakot. Para bagang may message na sinasabi, hindi namin kailangan i-overthink to. Basta alam namin ang reaksyon nyo. When it comes to cinematography, bawat anggulo ng kanilang photo ops ay nagpapakita ng we don't care na energy. Para kang nanonood ng isang horror comedy na kuha ng isang vlogger sa dark mode filter ng Instagram o TikTok. Walang high production value dito. Parang intentionally hinayaan lang ito magmukhang selfie session sa isang sulok ng bahay. Kung pelikula ito, walang steadicam shot o dramatic lighting. Meron lang mga smirk, titig, at perfect angle na nagsasabing, sige, inisin nyo pa kami, pero mas maiinis lang kayo. At kung dialogue naman ang pag-uusapan, sobrang effective ang kanilang unspoken dialogue. Pero damang-dama ang commentary. Kung ito ay scripted, malamang ang mga linya ay ganito.
Hindi namin kailangan ng basbas nyo. Kami na talaga sa ayaw nyo man o sa hindi. Habang si Chloe ay may dati nga na Queen of the Trolls na vibe. Natahimik ngunit malinaw ang mensahe. Si Carlos naman with his athlete's confidence at yung trademark na smirk ay parang nagpo-project ng winner's mentality na nagpapakita na galit o inis nyo, hindi namin yung problema. Sa sobrang simple ng plot, halos wala itong depth. Pero yung mismo ang nagiging charm ng pagpapapansin nilang ito eh. Ang kwento ay simple. Carlos at Chloe nag-costume para mag-selfie. Pero sa likod ng mga simpleng posts, may mga layers ng mga pang-aasar. Parang dumating lang silang naka-costume, nag-post sa social media, tapos nag-sit back habang pinapanood ang comic section na punong-puno ng mga upset na netizens at triggered netizens. Sa totoong horror flick, takot ang reaksyon ng audience. Pero dito, galit ang natural na reaksyon. Isang mabisang twist na parang sinadyan, niluto para manggigil. Isipin nyo na lang ang mga iconic villains sa Hollywood tulad nila Joker at Harley Quinn, Bonnie and Clyde, at si Morticia at Gomez Adams. Pero hindi ito tulad nila. Sa halip, parang chief knock-off na walang high fashion o allure. Ang vibe nila ay hindi dark elegance pero parang paborito nyong asarin pero masaya kami na vibe. Kung ihahambing sa isang pelikula, ang ganitong level ng panggagalaiti ay perfect para sa hate watch. Parang bilis horror na sinadyang maging cult classic sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ang bawat post nila ay tila may layunin na hindi para lang mag-costume, kundi parang magsilbing trigger warning sa mga netizens. Makikita mo sa comment section yung mga comment na tulad ng nagiging comedy na ang appearance ng ating gold medalists. They are slowly becoming a laughing stock to everyone. At tulad ng when the ugali matches the outfit, costume. Isipin niyo yung galit ng mga netizens, mga kapatid. Bilang supporting cast, sila ang bumubuo ng komentaryong magtutulak sa pagiging viral ng issue na ito. Kumbaga, ang buong comment section ay nagiging extension kung ito ay isang pelikula. Isang reality horror comedy na patuloy na lumalawak at nagiging mas komplikado sa bawat interaction. At ito na tayo sa rating ha. Kung bibigyan ko ito ng rating, bibigyan ko ito ng tumataginting na 2 star para sa effort ng pasimpleng pang-aasar. At ito pa, 1 star para sa shock value na walang ka-sophistication pero may impact ha. Ang Halloween costume na ito ay kumbaga nagbigay ng bagong antas sa trolling, di ba? Wala silang sinabi, kahit ano, nag-post-post lang, di ba? Pero damang-dama ng audience ang mensahe. Kung meron mang Best Troll Move of the Year award, panigurado ako, pasok itong pagpapansin nilang ito. Congratulations! Kung titingnan natin ito bilang isang pelikula, ito yung kumbaga matatawag mong love it or hate it na experience eh. Ang simpleng Halloween costume pose ay naging mas matindi pa sa Hollywood horror premiere dahil sa galit at inis ng mga audience. Para sa mga open-minded, matatawa ka sa irony ng kanilang bahala ka sa buhay nyo energy. Pero kung isa ka sa mga na-triggered tulad ko, masakit aminin na nadala ka rin sa kanilang mini Halloween special. Ang lesson, minsan ang tunay na horror ay hindi yung nakakatakot, kundi ang nakakainis na hindi mo maiwasang pansinin. Yun lamang mga kapatid. Kung nagustuhan nyo ang video ko for today, please like for the algorithm and subscribe. Muli, ako nga pala si Une at ito ang Mahirap Pasayahin Show.